anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang. Energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong 2 of Swords. 5 of Swords. 8 of Pentacles. Ano kaya itong 2 of Swords? Ayan, naging 3 pa. Isa lang. Hermit. Ang ending, 3 rin palang card talaga. Ang ilalabas ko, my goodness. At pala kinuha ko na yung kanina. Anyways, may someone dito. Hindi ko nga lang masabi pa sa ngayon kung sino yung bida. Kung kayo ba ito or person nyo, huh? Or anyone na malapit sa inyo. Pero ang dating, may someone na undecided. Kasi nagko-contemplate pa rin siya dito sa topic ng alliance. Ang reason kung bakit hindi pa siya makapag-desisyon, alliance, sa topic ng alliance or reconciliation, ay dahil may presence ng 5 of Swords. Okay, malawak ang topic na to, kaya maganda kung i-clarify na rin natin ano bang nangyari dito sa 5 of Swords. Ito, may ano na tayo. Subject. King of Pentacles. So, itong 5 of Swords, ang gumawa na itong energy ay ito, masculine. So, may subject tayo na probably siya yung sabihin nating kalaban. Kalaban at bida. Ang bida syempre Aquarius, di ba? Pero sa case kasi na to, probably lalaki yung gumawa ng 5 of Swords. Mamaya ipaliwanag ko tong 5 of Swords. Pwede rin babae kung extrovert. So again, lalaking tao or babae kung extrovert. Kunin nyo lang yung mensahe or clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasal. Kung di kasal, may anak sila. Mayaman. Kung di mayaman, di may business. Kung walang business, may trabaho. Pwede rin nasa 40 to 59 years old. Hindi pa to senior. So again, 40 to 59 years old. Wala pang senior. Yung kalaban. Okay, o person na lang. Pangat kasi kalaban. Person na lang. Person ng bida natin. Pero mukha talaga siyang kalaban, 5 of Swords to. Kasi yung 5 of Swords, malawak nga.
Yung iba sa inyo, ginost, inabandon, nineglect, inignore, binuli, iniwan. Sabi ko nga sa inyo, maraming pwedeng case dito. Or niloko. Or dinala yung iba sa inyo sa situationship, third party situation. Or abuser siguro to. Or may sakit siyang controlling, possessive, obsessed. So, ganun. Yung energy. So, again, nag-embody nitong energy ay ito. Lalaking tao or babae kung extrovert. So, again, dinescribe ko naman, di ba, yung possible tao dito. So, kunin nyo lang yung clue kanina. Nasa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. So, sabihin din natin may pagka-egotistical or prone sa conflict, drama, yung taong to. Na siya yung gumagawa ng gulo. Or sabihin natin gusto niya siya laging tama. Or may sneaky, deceptive, prone sa away gulo, siya lagi bida. Yun. Kaya pala yung bida natin, syempre ang bida nga ay Aquarius, napunta sa sitwasyon na hindi pa siya makapag-desisyon. Nagko-contemplate pa rin siya dito sa Hermit sa topic nga ng alliance. Ito, alliance, double knight. Alliance, teka, may pagkakasunod-sunod to kasi mamaya baka balikan ko. Kailangan sunod-sunod. So again, may indecision yung Aquarius sa topic ng alliance or reconciliation kasi nga masyadong traumatic yung naging experience ng Aquarius sa person niya. Ngayon, dito sa 8 of Pentacles, potential outcome natin of future ay 4 of Pentacles. Ito nga pala, isa rin dito sa 5 of Swords yung laging nanghihiya. Laging namamahiya. Sakit nga yung ganoon pagka mala-narcissist. Masyadong critical. Laging gusto may hinihiya, dinidegrade, inaapi, binubuli. Pagka-destructive energy. Or pwede rin itong nagsi-self-sabotage. Pero sa case na to kasi masama yung lalaking to. Or babae kung extrovert. Ngayon, tong 8 of Pentacles? Ano yan? May chance ba ng reconciliation? Tingnan natin. Baka iba yan. In a way na magpo-focus na lang yung Aquarius sa career niya. Tingnan natin. Oh! Last Judgment. Judgment card yan, Ano to, reconciliation ba yun? Pag-work together sa kabila ng lahat. Diyos ko po. So, tingnan natin yung backstory. Bakit nag-lead sa ganito? May chance ng reconciliation, Pag work together ulit. Or sabihin natin may someone na
gagawin niya lahat-lahat para lang makipag-ayos. So probably yung lalaking to or babae nga, kung extrovert, yung ex-partner na lang, ex-husband, or eto kayo, kung kayo man to. Kasi depende sa nanonood kung sino siya dito sa kwento. Basta ito yung energy masculine, siya yung destructive dito. Ngayon siya rin yung gagawin ang lahat ng best niya para lang i-forgive siya, kasi absolution din to forgive siya nung partner niya. So backstory, doon tayo sa backstory. Paano nag-lead sa ganito? Reconciliation din kasi to So kung mag-e-effort yung lalaki or yung babae, kung extrovert, yung partner na nga lang ang hirap kasi. Kung mag-e-effort tong partner na to, eto effort may chance ng reconciliation. So tingnan natin anong backstory, paano magli-lead dito sa reconciliation. Anong gagawin ng partner? Star. Star clouds ring. Well, ang dating sa akin, gagawin daw niya lahat ng wish na gustong mangyari ng Aquarius. Mapatawad lang siya, or gagawin niya yung pinangako niya sa Aquarius na hindi niya natupad dati, na parang ipapakita niya talaga na committed siya sa Aquarius this time. So depende kung nag-cheat ba siya before, ang dating ipapakita niya na nagbago na talaga siya for good. Makikita niya na seryoso na siya this time. So case to case basis kung ano bang ginawa niyang kalokohan in the past. Pero dito kasi may star na parang may clarity sa kanyang action, or sabihin natin argumentative siya before, ngayon peace loving na siya. Ipapakita niya na nagbago na talaga siya, kasi healing din to, healing, rebuilding ng sarili. So ganon, kumbaga ipapakita niya na hindi na siya control freak, war freak. Ito, clouds, sabihin natin hindi na siya toxic, kasi ito pwede rin card ng kung ano ng problem na nagkukos ng doubt, worriness. Ayan, nakalagay naman confusion sa Aquarius. So i-remove niya yung ganyang katoksikan sa presence ng clouds. Siguro babaguhin niya yung aura niya in a way na hindi mo masisense yung negativity sa kanya. Magiging warm yung energy niya.
Kasi sabihin natin, yung aura niya before ay yung pagka-depressed, negative, ganun. So again, iba yung itsura niya, o way of talking, or yung body language. Basta ganun. Kumbaga, babaguhin niya yung sarili niya para magustuhan. O siguro magpapagupit siya, or iba niya yung pananamit. So, ganun dating dito. O tatanggalin niya yung mga pinagsasabi kong confusion, doubt, worry na na-sense ng Aquarius sa kanya dati. Let's say, may trust issues yung Aquarius sa kanyang motibo before, or sa pagiging committed. Kasi nga, lalo na kung prone sa cheating, papakita niya na loyal na siya this time, ganun. Ibubuhos niya lahat ng energy niya, attention sa Aquarius. Ngayon may ring. So yun na yung sinabi ko kanina, tawag dito, isasagawa niya na yung mga promise na napako before, yung mga promise na hindi nangyari, gagawin niya na this time, or tutuparin niya yung mga wish promise na gagawin niya o sasabihin niya sa Aquarius. So yung wish ng Aquarius, tutupar niya. Papakita niya na loving siya, caring, at sabihin natin kung kasal sila, lagi niyang ibabrag yung kanilang marriage, importance ng marriage. Kung walang trabaho, di magwo-work. Papakita niya na nagkaroon na siya ng work, na priority ang stability, na masipag na siya ngayon, unlike dati na laging absent. So yan, ganun dating. So dahil marami namang pagbabago base sa nakita natin kanina na ginawa or gagawin pa lang na masculine energy, saan na yun? Ito, sa side niya, kaya pala darating yung 8 of Pentacles na yun nga, mag-work siya. Literal, babaguhin niya sarili niya for the better. Kaya papasok yung, asan na? Papasok tong judgment na may kinalaman sa possible reconciliation. So, ganito yung ex-partner. Ngayon, happy ending naman siya dahil mukhang nagbago naman talaga for good. At nakita rin talaga ng Aquarius yung consistency. Kaya yun, magli-lead sa forgiveness or reconciliation. Kaya pala ganoon yung naging ending. Kasi makikita talaga ng Aquarius na binabago niya yung sarili niya or nagtatrabaho talaga siya o nag-effort para lang mapatawad siya. Ngayon, since love reading to, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible ex-partner. Or kung di man sila literally naghiwalay, papasok dyan kasi din yung coldness. Hindi sila nagpapansinan.
Hindi pinapansin ng Aquarius yung partner niya. Pwede rin ganoon. So, gagawa ng way yung partner niya para makipag-ayos sa kanya yung Aquarius. So, again, ito yung possible person na lang. Person ng Aquarius sa reading na to. Scorpio, Gemini, or isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aries, Cancer, ito pa pala. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Teka, ang init. Uy, electric fan lang ako. Sobrang init. Mamawis na yung kamay ko. Sobrang init. Ngayon, dito naman tayo sa isang pang deck na ginamit ko rin kanina. Ibang senaryo. Letter. Dito dikit sa kanina, pero pwede rin naman. Depende. Sasabihin ko naman kung magdikit sila. Magdikit yung kwento. Ano to? Letter, birds. So, asahan natin ng pagiging communicative ng mag-lovers. So, papasok to sa mga in relationship. Sa period na to, na palagi silang nag-uusap, nagte-text, nagko-call, nag-video call. Ibang scenario din ay ano kaya to? Birds, letter. Halimbawa, long distance relationship. So, kung ganun na long distance relationship, may mensahe. Makakatanggap ng mensahe ang iba sa inyo mula sa kanilang lover na maaaring magpa-excite sa kanila dito sa birds. Baka may surprise siya. Pwede rin ganoon. Or may papakilala siguro. Baka pakilala niya yung friend niya, boss, co-worker. O pwedeng vice versa. Yung Aquarius pala yung magpapakilala sa kanya, sa kaibigan niya, co-worker, etc. Or may balita kasi siya. Ewan ko ano bang balita yan. Baka natanggap siya sa work. Or may dala siyang chismis o news. So yun yung laman ng mensahe. Something na mapag-uusapan nila, like news nga, gossip, trivia. Ngayon, kung di magka-relasyon to, edi kayo yung, regardless kung in a relationship o hindi yung nanonood, makaka-receive sila ng gossip nga. Gossip, news, information. Or negotiations. Pwede rin. Or invitation meetings.
appointment, or pag-update. Ewan ko ano ba itong update na to, document or something sa social media na i-update. Ngayon, dito naman tayo sa last deck. Babasahin ko na lang tong part na to. Madali lang na maintindihin dahil basic English lang. Kukuha lang ako ng 3 card. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to para sa period na to. So, hindi ko na siya i-zoom in dahil malaki naman yung letters. Sabi dito, follow what lights you up. Eto. Believe in yourself. Eto. Make the choice that empowers you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.